Magandang gabi. At ito pag-usapan naman natin, napaka-importante ito sa ating bayan. This time, nais kong isiwalat at tatalakayin yung pagbibigay buhay na ginawa ni Toby Chanco, Congressman Toby Chanco ng Navotas, na isang malapit din siya kay BBM dahil siya po ang misis niya ay pinsan ni BBM at ang binigyan niyang buhay yung matagal nang hinaing o sinisiwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo, yung 777 scam. Pero bago ko ibigay si Toby Chanco, pakinggan muna natin sariwain natin yung mga sinabi ni Mayor Benjamin Magalong. Ang 77 po, bago ko ilabas ay ang konteksto nito, kapag lumapit ka kay speaker, ikaw na congressman na lumapit kay speaker at lahat ng gusto ni Congressman ni Romualdez ay sundin mo, ikaw po magkakaroon ng pundo na tinatawag ni Mayor Magalong na 777. Kaya ganun lang po kadali magpapirma sa impeachment si Romualdez na nung inimpeach si Inday Sara ay 215 kagad na congressmen ang pumirma. May humabol pa na 25, kaya 240 sana. Kailan nahuli sila siguro kung saan-saan sila pumunta kaya hindi sila nakatanggap ng biyaya. So yan po ang klase na pagka-speaker or na pagpatakbo ng House of Representatives ang matutunghayan mo. Puro lahat bribery, puro lahat plunder sa ating ekonomiya na itong makikita mo kay Tambay ay lahat mo, ang mga negosyo na lang niya ay lumalago. Kita mo ngayon pinakagarapal na politiko. Anong ginawa niya? Siya, congressman sa 1st District ng Leyte, ay pinatras niya, binigyan niya ng pera ang lahat ng kalaban. Kaya isa lang siya tumakbo, walang kalaban. Next na ginawa niya ay yung kanyang anak ay ginawa niyang number 1 nominee sa Tingog Party List. Nanalo Tingog Party List, 3 nakuha. At ang number 2 dyan, yung matabang tao na si John Asidre. Wala namang galing yun kung bakit naging congressman yan. Next, ang nangyari, ang number 3 ay ibang tao, number 4, number 5, yung pala, number 6, yung number 5, no? 3, 4, 5. Yung pala, patago na tinatago na ganid. Ang nangyari, pinarisan niya sabay-sabay yung number 3 na nominee, number 4 nominee, number 5 nominee, at umupo ngayon ang asawa ni Tambi na si Yeda Romualdez. Si Yeda Romualdez, may target sila. Patakbuhin nila gobernador sa 2028. Kaya sa Cebu City bilang gobernador. Kaya lilipat daw siya sa Cebu. At ito naman ay titingnan natin kung makakaya na talunin si Pambari 4. So, Pambari 4, mag-ingat ka na dyan at ayusin mo, pagalingin mo yung pagiging gobernadora para hindi ka na matatalo. Ngayon, nagagalit ngayon ito kasi pumapasok sa bayan ng Liloan kung taga saan si Yeda Romualdez at nagalit tuloy ito si Jock Prasco na taga Liloan. Siya mister ng anak ni Gwen Garcia na si yung DOT, Department of Tourism Secretary. Kaya mangyari sa totoo yung sinasabi ni Cassandra DC ay magiging do or die na yan si Tambi Romualdez sa pagiging presidente. Kaya ito po, pakinggan muna natin, sariwain muna natin ang mga sinabi ni Mayor Magalong noon. Itong una sinabi niya. 777 na based dun sa at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung naka-4 ka ba naman na sortie, 21 times 4. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat yan, social welfare, yung MAIP, DOH yan. Tapos yung TUPAD, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground,
These are the local government unit. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA. Meron din sila pondo sa education. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Tahasang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng mamambabatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the mga departamento. Appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat yan, social welfare. Dapat DSWD, social welfare. Tapos ang MAIP, dapat DOH, Department of Health. Yung MAIP, DOH yan. DOH. Tapos yung TUPAD, yung TUPAD dapat Department of Labor. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Ang problema sa mga congressmen binibigay kasi congressmen lang kakampi niya. Pakinggan pa natin yung isa nito na 77 din na balita din noon. Pakinggan natin yung sinasabi ang nagsiwalat din si Baguio City Mayor Magalong. Ito. Nagagamit daw sa pamumulitika ng ilang mambabatas ang pondo para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Yan ang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tinawag niya pang 777 scheme. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos laban sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AIX o AKAP, 7 million pesos sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients at 7 million pesos sa TUPAD. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. So ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Isa si Magalong sa pumirma sa open letter ng alyansang nagkakaisang mamamayan ng grupo na sa korupsyon. Ikinagulat nila ang 26 billion pesos na inilaan para sa AKAP ngayong taon, kung saan 21 billion pesos daw dito mapupunta sa Kamara, habang 5 billion pesos naman sa Senado. Parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gustong-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Wala pang tugon si House Speaker Romualdez, pero ang isa sa mga nakasama na ni Romualdez sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Legazpi Albay noong November 2024 na si House Ways and Means Chairman Joey Salceda, wala raw alam tungkol dito. Sa totoo lang yung 777, di ko alam yun. Nang matanong kung paano ba asiste sa tuwing sumasama silang mambabatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda, may sarili ako, yan doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre yung bigas, tapos yung basically yung niya. Inatago mo pa.
Bakla na ito Kita talaga. nyo naman sa TV, di ba? Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na maibibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at hindi magagamit Kita sa mo? pamumulitika. Gagawa rin daw ng sumbungan ang DSWD para sa Ang nangyari nito, nagpundo sila, nagpasa ng budget na nagbibigay ng 26.7 billion, AKAP. Wala nakalagay kung kanino ibibigay. Klase. anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayun So ito na ngayon, pakinggan naman natin ngayon si Toby Chanco na nagpapatunay. Pero bago yan, siguro ibigay mo natin, may isa pa kung mga nakaraan kay tungkol kay Mayor Magalong. Alam mo, bilib ako kay Mayor Magalong Talagang Mayor na sila ni Biko dapat magsama nito. How much of what you were virtually saying in that off-script speech of yours? Well, one time I had a talk with several. Yes, Amy. Yes. Go ahead, sir. You were about to say something? Yes. Yeah. In several occasions, I had the chance to talk to several contractors. Sabi ko, muna kong tanong ko sa kanila, assuming na ako tatanggap, ano mangyayari? Sir, ikaw tatanggap, ito sir ang tatanggap. And I'm talking about infrastructure projects. Sir, usually sir yan, 10, 15, 20, a percent, 25%. Depende yan sa ugali sir ng mayor. At the same time, sir, ito tatanggap din to sir, itong Sibaw. Itong CEO tatanggap din to sir. Yung back tatanggap din yan. Yung mga tao sir sa baba tatanggap din yan kasi tumanggap yung taas, tatanggap din yan. Ito rin sir ang kikitain namin. So magkano may iiwan? Oo. Sabi ko sa kanila, magkano may iiwan? Mahaba ang Sir, value nandiyan yan sir sa 42%. 42% to 55% yan ang may iiwan sir sa kwan. In short, Grabe. 100 pesos sir yung project. Ang may iiwan dyan sir, mga 42.5% hanggang sa 55 pesos. Yan. So, ganun po, kung may proyekto na tulay na 100 million, 42 million na lang ang maiwan para sa gagamitin para pagpatayo ng tulay. So, ganun po kabastos. Ganun kabastos ang sistema ni Tambaluslos. Bakit nakalusot ito kay Bongbong Marcos? Nakalusot ito dahil pinapayagan niya. O, pakinggan natin ngayon ang patunay ni Congressman Toby Chanco. Mas nakakaalam siya kung anong nangyayari. Pakinggan natin si Toby Chanco. Ito si Toby. Di ba, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Oh, nabigyan siya So ngayon, kung Umami siya, nabigyan siya sinong congressman ang makikipagtalo Oh. na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Oh, yan Cellphone niya ang hawak. Ebidensya. Dapat pala, Toby, may hawak ka palang ebidensya. Dapat kumasok ka na. I-full screen natin. Okay. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Oh, pakitaan ng cellphone. Oh. Yun, sir. Ano yung Hindi, yan yung di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas. BPSF, pag sumama ka Servicio doon, Fair. meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Yan. O di ba post enactment na Congressman ito, siya Ano nang patotoo. pork barrel? Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na Pero tika muna, Toby. Alam mo naman na illegal yan. Dapat mag-file ka ng kaso sa ombudsman laban sa mga kapwa mo congressman. So open din kayo sir doon sa #OpenByCam? Open ako sa Open Bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa Open Bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Oh, small committee, saan yun? Ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat,
Dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang. Pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, tama sabihin na useless yung open bycam kung meron pa rin yung small committees? Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At Okay. dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Ang puntos ni Toby Chanco, ang sistema ng nakawan pagdating sa budget, ang pag-usapan, doon pa lang pala sa second reading nangyayari na. Ang ginagawa ni Tambaluslos, imbis na mga congressman ang naggagawa, gagawa siya ng mga small committees at doon ang singitan. Pagtapos kung hindi mahabol, doon sa BICAM yayariin. Ganon ang nagiging mangyari dito. Okay? Kaya maganda yung sinabi ng Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage in your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang Ibig sabihin ng action. post-enactment, yon yung nagtutukoy sa mga aksyon na ginawa ng Kongreso na ibig sabihin hindi kompleto pala ang batas. Na nung naglagay ng pondo na 26.7 billion halimbawa sa AKAP, ang kasunod na dapat ang gagawin ng Kongreso dapat tukoy na kung kanino ibibigay. Ang problema, hindi tukoy. Ngayon, ang nangyari, ginagawa ito ni Tambaluslos para ang lahat ng congressmen ay magsasamba sa kanya. Para lahat, yung mga ito ay sunod sa kanya kung anong gagawin. So, yun ang dahilan kung bakit mananalo siya sapagka yung mga bumuto sa kanya ay puro mga corrupt na congressmen yun. Tandaan nyo po yan. Tandaan nyo po yan. Yan po ang katotohanan ng buhay. Pakinggan natin pa uli si Toby Chanco. Kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Ngayon na kami magde-deny, hindi kami dito kumuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but why say this now? Why not raise it during the procedures? Oo nga naman, bakit hindi mo naman sinabi? Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Yun, kaya wala to free himself from the bondage of the leadership of the most corrupt speaker in the Philippines, Tambaluslos Martin Romualdez. Sir, last na lang kamay and kabuuan lang nung zona score mo, meron bang mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? What's your comments sa Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng Presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption sa mga projects. Tama. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Sir, pasilip na lang. Meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson? I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Tsaka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling?
Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blanks. Ha? Wala ng blanks. Hindi, yun talaga. Mga blanco. Pero pinaka-importante talaga. Tinatanong yung mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee noon sa 2025 na budget. So, wala nang small committee. Bakit yung... Pero ang kanya, mas alam niya ata nangyari, tanggalin ng small committee na yan. Na siyang small committee ang magsasabi kung sino-sino ang pagbibigyan ng pondo at kung ano-ano mga pondo ang isisingit. Lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin. Ang trabaho ng paggawa ng batas, ang tanong niya, bakit kung ang batas ng budget ang gagawin, bakit may small committee? Pero kung mga batas ng ibang batas ginagawa, bakit walang small committee? Sa small. Dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwedeng baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading. So pag hindi sila pumayag na tanggalin yung small committee, ibig sabihin may isisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng APRO chair kung tatanggapin niya o hindi. Si Salvi ko, ang appropriation committee. Hindi, si Ida. Asawa ni... Ang problema natin ngayon, asawa ni Martin Romualdez, ang appropriations committee, na siyang nagdedetermina kung magkano ang budget sa bawat kung saan at ilalagay at sinong bibigyan. Saan? Sabi namin bumaba. Nawala na po. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, 6 na kayo. Nagano'n? Tingnan muna natin. Are you willing? With the Duterte block. Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? Basta, independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Albi, nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? Ano pinag-usapan niyo pala ko? Hindi, pareho kami hindi makasuporta doon sa leadership. Di ba, naglabas din siya ng statement. Ayan, Mukhang may makakatuwang ang Pangulo. So, ibig sabihin, yan na po ang ating makikita na senaryo. So, hoping na ako'y nagkakapag-asa na may mangyayaring maganda. Okay, mag-shoutout na lang ako kay letter T, Kawawa Philippines. Big Ma'am Attorney, nasa cellphone ng ebidensya. Nasa cellphone ng ebidensya. Anong klase nila mga message akong bang file yan, lalabas yan, basta surrender mga cellphone. Tama, dapat i-surrender ang cellphone ng mga congressman. Cassandra Daisy, free yourself, Tabi, from going to prison dahil sa September na buksan ang blank budget. Naku, patay. At itong problema nila, si Marcolita is now shaping his mind. Paano natitirahin? So, dapat may mga cellphone gang tirahin. Lahat na masama ugali, taglay ni Martin. Larry Piloton, magandang gabi Sir Toto, mabuhay ka. Kanunay, kung maminaw sa imong vlog, watching from Cagayan de Oro City. Daghang salamat, mayong gabi, Larry Piloton. Tommy, lahat na masamang ugali, ay, sinasabasa ko na pala. Pastor Rodi Rabbit, tiyak na kukunin din kayo ni Lord. Yan lang ang pag-asa naming mga Pilipino sa Diyos. Wala kayong ligtas. Sunugin ang lahat ng kurap sa pamahalaang Pilipinas. Sa impyerno, tiyak yan. Cassandra Daisy, tama ka, Doc, Engineer, lahat ng bumoto kay Tambi Romualdez sa mga kurap. Wonder Mike, Sir Tabi, kumusta si Commodore Rufino Tiangco, your brother? Sino ba yung Rufino Tiangco? Vanessa, 27, si Richard Gomez, binoto na si Tambaluslos. Ganun ba? Nako, wala na sigurong pera si Richard Gomez. Tarugin natin kung bakit niya binoto si Tambi. Baby Lynn 10, Divine Grace, kaya nagunahan yung mga kawatan sa pirmahan dahil sa pirang kurakutin, kawawa tayong ordinaryong tao. So, Silver Balanggit, kaya ang dami may tambay kasi may akap. Tayo naman trabaho para may pambili ng bigas. Laki ng tax. Samantala yung tambay, ang abang lang ng ayuda.
Wonder Mike, bakit ngayon ka lang nagsalita kung tubi? Sana noon pa, malapit maubos ng pundo. Hindi pa ako na biniyayaan. Okay. Ricky Albay, mayad nga gabi. Manong Toto, di po gage, damo. Gagid niya mga linti, mga makawat sa gobyerno. Shout out from Tansa, Sor, Panay, Capiz. So, mayad nga gabi lang da. Virgie Piquero, si Luistro, isa na. Oh, sigurado si Jinky Beatrix Luistro. Malaking tinanggap niyan. Hilda Marquez, ang pagkakaalam ko po, ang mga senator, sila gagawa ng batas. Batas na may butas. Divine Grace, wala pa bang batas na bawal sila hawak ng pera at mag-propose ng project sa kanilang nasasakupan sa lugar? Nako. Jenny Bumagat, kahit anong expose, wala din yan mangyayari kung hindi kikilos ang totoong nagmamanasakit ng politiko. Imposible walang alam ang presidente. May nagsasabi din sa presidente, di pwedeng wala. Tama po, sigurado yan. Wonder Mike, good evening. Toto Tirador, Kausing. Ananias Aguila, Divine Grace, ang trabaho ng Senado at Kongreso ay gumawa ng batas, hindi magagawa ng kalsada, tulay at eskwelahan. Diyos mga walang hiya at hipokrito. Divine Grace, ang tanong is, ano ba talaga ang trabaho ng senador at congressman? Bakit sila hawak ng pera para sa project? Rodney Rabi Pastor, Tambaluslos, hari ng family political dynasty, kaya swapang sa pera at kapangyarihan at na mag-anak na sila ng gobyerno. Cassandra Desi, do or die yan. Okay, hanggang dyan na tayo, no? Meron pa isa. So, si Mercy Narbasa Suzuki, Diyos na lang bahala kay Tambi. Hindi naman siya madadala sa langit. Ninakaw niyang pera ng taong bayan. Regent Ford, Cassandra Desi, cellphone gang. O dapat lansagin natin cellphone gang. Violet Brown, parang control ni Martin si BBM. Paimbestigahan muna ang mga sarili nila. Mga ganid sa pera, sana sa sumigaw na katawan nila sa mga corrupt na politician. O, sino? Cassandra Desi, si Bigman, attorney na sa cellphone ng ebidensya. Okay, hanapin natin ang mga cellphone nila. Isoko din yung mga cellphone nyo. Magandang gabi po. At may kasunod pa tayo na tira.